Bago po tayo magsimula, salamat sa pangatlong nagpa-member sa atin na si Lodi Antonio Santos, ang pogi-pogi mo. At heto naman ang 5 naunang nag-comment na sina Lodi Soul Eater, Lodi Christian Lloyd Tina Flor, Lodi Jeric Ventura, Lodi Mangangain 69, Lodi Benjamin. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-218 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bakas ng pag-atake ng ating bida at pagkatapos. Wala nang pagkatapos. At ang pumutol sa ganap na katahimikan ay ang tunog ng paglalagay ni Wumuon ng kanyang espada. Sa kanyang harapan ay walang tao. Hindi, sa totoo lang, may isang taong nakatayo pa rin, ang Viper Emperor. Na umuubo na sinasabi sa ating bida na isang kahindik-hindik na teknik ng espada. At sinabi ng ating bida sa kanya na kayong mga maduduming hamak na bastardo. Bahagya lamang kayong nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng iba pang bastardo na yon. Habang sinasabi pa niya na ngayong pagkakataong ito, may sumigaw sa kanyang likuran. Na huminto ka dyan, Song Wumuon. Dagdag pa nito na hindi mo ba nakalimutan na nasa amin ang iyong ina? Sa sandaling gumalaw ka, mamamatay ang iyong ina. Mabilis na lumingon ang ating bida at napasabi na buwisit, akala ko nasa tabi niya siya. Akala niya na ang nagbabanta sa kanya ay talagang may hawak sa kanyang ina at sinubukan niyang iligtas ito sa pamamagitan ng pag-atake na parang kidlat. Gayunpaman, lumalabas na hindi iyon ang kaso. Ang bastardo na iyon ay nakatayo lang doon mag-isa. At napasabi ang ating bida sa kanyang isip na dumating na daw sa punto na ang bagay na pinakaikinababahala niya. Napangiti si Viper Emperor at sinabi sa kanya na tama. Palaging ganito. Mga hangal na bastardo na palaging nadadala ng kanilang katuwiran. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang muka na nakangiti at puno ng sugat na sa mundong ito ng martial arts, walang pangangailangan para sa mga bagay na ganyan. Habang si Wumuon ay sumusumpa sa loob, hindi siya nikatiting na kumurap sa labas. Ang buhay ng kanyang ina ay nakataya. At napasabi pa sa kanyang isip na kung magpapatuloy ito at lumitaw pa ang Heavenly Martial God, wala na itong atrasan. At sinabi pa sa kanya ni Viper Emperor na wala kang pakialam kung mamatay ka. Dahil lang sa iyong ina. Diba? Talaga bang susunod ka sa amin para lang mailigtas siya? At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kahit ipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko pa rin siya at nararamdaman ang kanyang mainit na haplos. Mahal ko siya, kaya hindi ko siya kayang mawala. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pero kung mamamatay ako dito, ano ang mangyayari sa Jianghu? Sa lahat ng iba, at sa lahat ng mahal ko. Dagdag pa niya habang nakapikit at nakatikom ang mga kamao na sinasabi ng isipan ko na ang pagsuko sa aking ina. At ang manatiling buhay para sa kapakanan ng mga taong iyon ang tamang gawin. Pero, ang puso at mga kamay ko ay ayaw gumalaw. Naiinis pa niyang sinabi sa kanyang isip na ano ba ang maaari kong gawin? At kahit na ginamit niya si Second Attendant Yu Chi-sang bilang isang kalasag, hindi nakaligtas ang Viper Emperor sa attack ni Wumuon. At natakpan siya ng mga sugat na ikamamatay niya kung hindi siya isang paragon. At sinabi niya sa kanyang isip na bagamat mabagal, unti-unting gumagaling ang aking mga sugat. Ito na ang aking pagkakataon. Lumakad ng masaya ang muka ni Viper Emperor papalapit kay Wumuon, kumuha ng isang dagger mula sa kanyang dibdib at sinabi niya na Song Wumuon, sa huli, mamamatay ka sa aking mga kamay. Hindi pa rin makagalaw si Wumuon. Natigil siya sa kanyang mga iniisip kahit papalapit na ang kamatayan. At napasabi na lang na buwisit. At pumikit siya at sinabi sa kanyang sarili na sa huli. At biglang isang ganap na hindi inaasahang boses ang tumunog sa kanyang isip. Sinasabi na bakit ka nag-aalinlangan? Nailigtas ko na si Jin. At napalaki siya ng mata sa gulat at sinabi sa kanyang isip na ang sound transmission na ito ay galing sa. Nabiglang ipinakita si Palm Emperor na salabay na sa kanyang likod ang kanyang anak na si Jin mula sa ere. Na ito ay nakatingin sa kanya habang nakangiti. At nagkwento siya na sinabi sa isip na nakamit ko ang maraming kaliwanagan sa pamamagitan ng paggaling habang matagal na gumagala sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dagdag pa niya. Nasa lahat ng iyon, ang kalikasan. Ang siyang pinakamalakas na naipahayag. Isang estado ng buhay at kamatayan na nadama ko sa isang saglit nang isinuko ko ang sarili ko sa agos ng inang kalikasan.
Dagdag pa niya na sa pamamagitan ng sandaling estado ng buhay at kamatayan, natutunan kong makiisa sa kalikasan. Makikita ang kanyang muka at sinabi pa niya na pero. Habang lalo akong nakikiisa sa kalikasan, lalo kong napagtanto. Ganito pala ang karaniwang nararamdaman ng isang asasin. Nakakubli siya sa damo, sinabi pa niya na habang mas marami akong oras na ginugol sa kalikasan. Mas lalo akong naging bihasa sa pagtatago at lihim na sining. At kahit mas magaling sa martial arts ang kalaban. Kung mapagpasyahan kong maging isa sa kalikasan, hindi ako kailanman mapapansin ng kalaban. Mula sa ibabaw ng bangin, habang may tinatanaw, sinabi pa niya sa isip na kaya gumawa ako ng isang desisyon. Iyon ay upang makapasok sa punong himpilan ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niya na tiyak na makakakuha ako ng isang bagay. Naglalakad na siya na sinabi pa niya na kaya, nakarating ako sa punong himpilan ng Heavenly Martial Sect sa pamamagitan ng pagsunod sa mga naunang bakas na natagpuan ko noon. At natuklasan ko ang lugar na yon. Ang lugar kung saan ikinulong ang aking anak na si Baek Jinjin. At pagkakita niya dito ang laking gulat niya at napasabi na ang aking anak, bakit naandito? Dagdag pa niyang sinabi na nung makita ko siya. Pakiramdam ko'y bumilis ang daloy ng aking dugo. Makikita si Jinjin na sinabi pa niya na kahit na minsan na akong namatay at hindi na natatakot sa kamatayan, napakadelikado ng sitwasyon para ligtas na maiuwi siya, na lubusan nang naubos ang lakas. Habang naghahanap ng paraan para makatakas ng ligtas. May napakinggan akong nakikipaglaban habang sinasabi na isang talim, dalawang bahagi. Ako si Yang Chenyu. Napangiti si Palm Emperor at sinabi sa isip na isang opisyal ng militar na nagngangalang Yang Chenyu ang biglang lumitaw at nagdulot ng kaguluhan. Nararamdaman ko na ang isang pamilyar na presensya sa pamamagitan ng aking key sense. At nang marinig ko ang iyong boses, napagtanto kong ikaw iyon, Song Woo-moon. At nakangiti si Palm Emperor at sinabi sa kanyang sarili na mabuti. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para iligtas si Jinjin. At ganoon na iligtas ni Palm Emperor si Jinjin. At ipinadala niya ang kanyang sound transmission kay Song Woo-moon sa mismong sandali na muntik nang patayin si Song Woo-moon ng Vapor Emperor. At balik sa kasalukuyan. Napatingin siya sa itaas at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at napasabi na lolo. Dagdag pa sa kanya na sinasabi ni Palm Emperor sa isip niya na nailigtas ko na si Jinjin. Malapit na sa kanya si Viper Emperor habang nakatutok sa kanya ang hawak niyang patalim at sinasabi na saan ka nakatingin. Ang isip at katawan ni Woo-moon ay gumalaw ng sabay. Mabilis na hinawi ng ating bida ang patalim na hawak ni Viper Emperor at hinawak niya ng isang kamay ang lig nito. At sinabi niya sa ating bida na bastardo ka. Hindi ka na ba nag-aalala na mamatay ang iyong ina? Ngumiti ng kakaiba ang ating bida at sinabi sa kanya na itikom mo ang iyong maduming bunganga. Dagdag pa niya na nagkataon na mayroon akong nakatagong alas na hindi ko kailanman naisip, alam mo ba yon? Bago pinutol ng ating bida ang kanyang ulo, na lumilipad sa hangin, napasabi pa ito na tumigil daw siya. At ang lalaking sumigaw kanina sa ating bida, na nagbanta sa kanyang ina na papatayin ay sumigaw na anak ka ng ina mo. Papatayin ko siya ng mabilis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo na wala na ang kanyang ulo sa katawan niya na lumipad din sa ere. Gawa ng ating bida na seryosong nakatingin dito. Habang gumamit na naman ng sound transmission ang kanyang lolo, tumingin ito sa itaas at sinabi sa kanya na Woo-moon. Aalis na ako kasama ang iyong ina. Tumugon ang ating bida habang nakangiti na okay po. Naiintindihan ko. Susunod ako sa inyo sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay mabilis. Napalabas na si Palm Emperor kasama ang kanyang anak. Maluhaluhang napalagay ng kamao sa dibdib si Woo-moon at sinabi sa kanyang isip na napakaginhawa. Buhay ang lolo. At hindi lamang siya buhay, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang mahanap ang lugar na ito at iligtas si ina. At napapikit siya at tumungo na sinabi na maraming salamat. At lumipat ang eksena sa pavilion na ito. Kung saan makikita ang isang lihim na pasukan papunta sa ilalim ng lupa. Ang Blood Cloud Emperor ay hawak ang isang bloke ng yelo sa kanyang mga kamay at ginagamit ang kanyang Burning Yang Palm Force para tunawin ito. At sa loob ng bloke ng yelo ay isang magandang babae na mukhang nasa kanyang huling mga taon ng teenager ang natutulog. Na sinabi pa ni Blood Cloud Emperor na cower. Hintay ka lang ng kaunti pa. Kaunti na lang.
At dito na po nagtatapos ang ika-218 kabanata. Ika-219 na kabanata sa pagpapatuloy. Habang tinutunaw ni Blood Cloud Emperor ang bloke ng yelo, sinasabi niya na Kaur, ilalabas kita ngayon na. Ilang sandali pa, dumating na ang ating bida sa ilalim kung saan andoon si Blood Cloud Emperor at sinabi niya na mabuti na lang at hindi daw siya masyadong malayo. Habang pinipilit na tunawin ang yelo ni Blood Cloud Emperor at sinabi na hintayin mo ako. Ililigtas kita ngayon na. At nang nakalapit na ang ating bida, biglang nanlaki ang mga mata ni Humuon. At nagtatakang sinabi na isang bloke ng yelo. At nakita niya ang babae mula sa loob nito. At napasigaw ang ating bida kay Blood Cloud Emperor na itigil mo ang ginagawa mo ngayon din. Lumingon sa kanya ito at nagtatakang sinabi na ano. Ngunit huli na ang lahat. Dahil nawasak na ang yelo kung nasaan si Kaur. Mabilis na sinalo ni Blood Cloud Emperor ito at tinatawag sa kanyang pangalan. At pagkatapos iminulat ang mga mata nito ng dahan-dahan at sinabi na Big Brother. Sa sandaling iyon, nawala ang kabaliwan na palaging nasa mga mata ng Blood Devil Emperor at sinabi na Kaur ako ito. Andito na ang iyong Big Brother. Ngunit nang tuluyang imulat ng dalaga ang kanyang mga mata at makita siya, biglang humawak sa ulo at malakas na sumigaw na dumadaing ng sakit. At ito ay namula at tila tumigas at biglang umusok ang buong katawan niya. Napasigaw si Blood Cloud Emperor sa kanyang kapatid ng pangalan nito. Pumikit ang mga mata ng dalaga bago niya matapos ang kanyang pangungusap at nagsimula siyang mangisay. Halatang labis siyang nasasaktan. Isang hindi matiis na init ang umakyat mula sa loob ng kanyang katawan. At habang mabilis na lumapit ang ating bida at napasabi na buwisit. At pinindot ni Humuon ang mga acupoint ng dalaga. Na napatingin sa kanya si Blood Cloud Emperor. At pagkatapos ng ginawa ng ating bida, humupa ang usok na nagmumula sa kanyang katawan. Tinanong ng Blood Cloud Emperor ang ating bida na anong nangyayari. Anong nangyayari kay Kaur? Sinagot siya ng ating bida at sinabi na ang lintik na Heavenly Martial God. Pinaglalaruan ka lang niya. Nagulat ito habang napasabi na ano. Naiinis na sinabi sa kanya ng ating bida na ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang Supreme Realm. Siya, na higit na malakas kaysa sa akin, ay nagpatupad ng pagbabawal sa kanya. May pawi sa pisngi si Blood Cloud Emperor at sinabi sa ating bida na may gulat sa muka na yon ba ay talagang posible. Muling tiningnan ni Blood Cloud Emperor si Kaur na may pag-aalala sa kanyang muka na medyo nainis. Ang ating bida ay nag-aalala at napasabi sa kanyang isip na ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng tao. Imposible ito. Nararamdaman niya ang napakalaking cultivation ng Martial Heaven God mula lamang sa selyo na inilagay ng Martial Heaven God kay Kaur. Kahit ang pag-unawa sa buong saklaw ng selyong ito ay lampas sa kakayahan ni Humuon. Ganoon kalakas ang Martial Heaven God. Dagdag pa niya nang sinabi sa kanyang isip na makikita si Kaur na nahihirapan na dahil lamang sa pagbabawal na itinakda niya sa kanya. Hindi ko man lang kayang isipin kung gaano nakakatakot ang kanyang martial arts. Dagdag pa niya na makikita si Heavenly Martial God na siya ay malakas. Marahil, naabot na niya ang tugatog ng Supreme Realm. At naiinis pa niyang sinabi na ako, nakakarating pa lamang sa pinakamababang antas. Ay walang sinabi kumpara sa kanya. Inihiga ni Blood Cloud Emperor si Kaur sa sahig at tinanong niya ang ating bida na anong klaseng selyo daw ito. Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na may apoy na nakakulong sa kanyang mga meridian. Ang sandali na natunaw ang bloke ng yelo sa paligid ni Kaur. Ang selyo ay itinakda sa paraang magpapalitaw sa apoy na ito. Dagdag pa niya na makikita si Kaur na isang apoy na napakalakas na para na ring apoy ng impyerno. At hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi ito isang bagay na inilagay ng Heavenly Martial God dito na may intensyon na alisin sa kalaunan. Nangangalit pa niyang sinabi kay Blood Cloud Emperor na ito ay nilayon upang patayin siya mula pa sa simula. Dagdag pa niya habang nakatingin sila kay Kaur na ginawa niya ito upang sa sandaling magalak ka sa muling pagkabuhay ni Kaur. Maranasan niya ang pinakamatinding sakit na posible. Napunta ang kanyang mata sa gilid at sinabi sa kanyang isip na alam ko ang antas ni Humuon.
At kung ang isang tao sa antas na iyon ay tinawag itong napakalakas na para na ring apoy ng impyerno, kung gayon ang apoy na iyon ay tiyak na nakakatakot na hindi niya maisip. Pero kahit na, ang tanging pag-asa ko ay si Song Woo-moon. Humawak sa damit ng ating bida si Blood Cloud Emperor at sinigaw na Song Woo-moon. Pakiusap. Iligtas mo si Core. At nang lupaypay si Blood Cloud Emperor sa lugar, umiiyak na may tumutulong luha sa kanyang mukha. Habang sinasabi pa niya na hindi ko siya nagawang protektahan noon at hindi ko siya hahayaang mawala ng ganito. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakiusap. Gayunpaman, hindi nakasagot agad si Woo-moon. Na nakatingin lang sa kanya at sinabi sa kanyang isip na gusto ko ring tumulong. Pero ang mas mahalaga, gusto kong iligtas si Core. Naganap na walang kasalanan. At pumikit pa siyang sinabi na ito ang kapangyarihan ng mismong Heavenly Martial God. At walang garantiya na magagawa ko ito kahit nasubukan ko, at kailangan daw niyang mag-focus ng 120% sa gawain. Dagdag pa niya na naiinis habang nakapikit na abutin ng matagal bago ko ito maalis, at sa panahong iyon, magiging wala akong kalaban-laban. Pero hindi ako maaaring mamatay dito. Kailangan kong mabuhay. Itinapon ng Blood Cloud Emperor ang lahat ng kanyang pride bilang isang absolute master. Hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Woo-moon at sumigaw na pakiusap, nakikiusap ako. Alam mo, nailigtas ko na ang buhay mo minsan. Hindi lang minsan. Dagdag pa niya sinagip na kita ng daan-daang beses. Kaya pakiusap, tulungan mo rin ako. Tumingin sa kanya. Ang ating bida na may pagtataka at sinabi na ha. Ikaw. Iniligtas mo ako. Oo, bago ka naging absolute master, matagal na panahon ang nakalipas, natatandaan mo noong sinubukan kitang patayin sa Hefei. Naroon ako sa ilalim ng utos ni Marshal Heaven, ngunit nakialam ang Blade Emperor. Sa totoo lang, hinanap kita ulit nang makatakas ako sa kanya. Nang mahanap kita ulit, nasa underground slave market ka. At inililigtas mo si Mara. Ngunit hindi kita pinatay. Napasabi ang ating bida sa isip habang nakatingin sa kanya na ang katotohanang alam niya na nakilala ko si Mara sa pamilihan ng alipin, ibig sabihin ay hindi siya nagsisinungaling. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mata na kaya muntik na talaga akong mamatay noon. Wala akong idea na pinapanood na pala ako noon ng Blood Cloud Emperor. At pagkatapos sinabi niya kay Blood Cloud Emperor na kung gayon, bakit hindi mo ako pinatay? At tumugon sa kanya ito habang umiiyak na si Mara. Ang sitwasyon ng batang iyon ay katulad ng kay Core. Dagdag pa niya na kaya hindi kita nagawang patayin matapos kitang makita na sinagip si Mara at nanatili sa kanya. Sinabi pa niya sa kanya na ayokong sirain ang kapayapaan at kaligayahan na iyon. Makikita ito na nakasandal at sinabi pa niya sa ating bida na kaya nagsasabi ako ng totoo. Matagal akong nasa paligid mo, hindi lang isang araw. Makikita ang likod niya na sinabi pa niya na inisip ko ng maraming beses sa panahong iyon kung papatayin kita o hindi. At hindi ko ginawa. Dagdag pa niya na kaya iniligtas ko ang buhay mo. Iniligtas ko ito ng daan-daang beses. At sinabi pa niya habang patuloy sa pagyak na inilagay ang kamay sa dibdib na kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tanungin mo ako ng kahit ano. At sasagutin ko ang lahat. Nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi niya sa isip na isang taos pusong sigaw. Lahat ng sinabi niya ay totoo. At ang kanyang sinseridad na iligtas si Core ay nakabaon sa mga salitang iyon. Sa huli, hindi napigilan ni Woo-moon na muling magmura. At sinabi na buwisit. Sa kabila ng utos ng Heavenly Martial Sect, hindi ako at si Mara pinatay ng Bloody Cloud Emperor. Dagdag pa niya na makikita si Blood Cloud Emperor na totoo na may utang na loob ako sa kanya. At pagkatapos itinuro niya ito at sinabi na sige. Maaring pabigla-bigla ang paraang ito pero susubukan ko. Kaya makinig kang mabuti. At dito na po nagtatapos ang ika-219 na kabanata.